Bilang lalaki, naniniwala ka pa rin ba na may health benefits ang pagmamasturbate? Alam mo minsan, hindi ibang tao ang unti-unting magpapabagsak sa'yo dahil mas madalas pang ikaw mismo ang sisira sa sarili mong potensyal dahil sa mga maling paniniwala mo. At para sa isang lalaki, ang problemang yan ay compulsive masturbation at pornography. Ngunit linawin natin ito. Ang masturbation, hindi ka naman yan agad-agad sisirain. Kumbaga, normal pa ito. Ang problema lang ay kapag naging addiction o compulsive behavior na ito. Kapag hindi mo na kayang kontrolin, kapag ginagamit mo na ito para takasan ng stress, loneliness, boredom, rejection at discomfort, diyan ito nagiging delikado. This video might hurt you at hindi lahat magugustuhan ang maririnig nila rito. Dahil pag-uusapan natin dito kung paano ang isang habit na paulit-ulit mong ginagawa ng patago ay maaaring unti-unting baguhin kung paano mo tingnan ang sarili mo at kung paano ito negatibong nakakaapekto sa paraan ng pagtingin mo sa ibang tao, sa pagdadala mo sa sarili mo at sa pagharap mo sa buhay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 bagay kung paanong maaaring sirain ng compulsive masturbation kasama ng pornography at endless sexual stimulation ang confidence mo, discipline, focus, relationships at performance mo sa totoong buhay. At alam mo ang pinakamasakit dito, hindi mo ito mapapansin agad. Walang warning, walang babala, isang gabi, isang habit, isang excuse, isang relapse, hanggang sa isang araw, mapapansin mong hindi mo nakilala ang sarili mo. Kaya tatanungin kita, habit lang ba talaga ito sa'yo o ginagamit mo na ito para tumakas sa buhay na ayaw mong harapin? Kung gusto mong marinig ang buong katotohanan na masaklap tungkol sa bagay na ito, i-like mo ang video at mag-subscribe ka na. Ito ang unang bagay na unti-unting nawawala sa sarili mo. Self-respect. Hindi dahil immoral ang masturbation para sa lahat. Hindi dahil may magical substance ka ring nauubos. Kundi dahil kapag paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay na alam mong ayaw mong gawin, tapos paulit-ulit mo ring ipinapangako sa sarili mo na titigil ka na, may nangyayaring psychological damage sa sarili mo. At lakan, mas malalim yun kaysa sa iniisip mo dahil paano ka magiging confident kung deep inside, alam mo hindi mo kayang utusan ang sarili mo. Paano ka tatayo ng matatag sa harap ng ibang lalaki kung ikaw mismo hindi mo mapagkakatiwalaan ang sarili mong pagkalalaki? Self-respect comes from evidence. Ebidensya na kaya mong gawin ang sinabi mo. Hindi naman perfection ang kailangan. Consistency lang ang kailangan. Tandaan mo, hindi ka sinisira ng isang pagkakamali. Sinisira ka ng cycle kung saan paulit-ulit kang sumusuko at pagkatapos, natututo kang tanggapin ang sarili mong pagkatalo bilang normal na lang. Sa madaling salita, bumababa ang standards mo sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit may ilang lalaki na nahihirapang makipag-eye contact, nahihirapang kumausap ng babae at nahihirapang makipag-usap sa mas confident na lalaki. Lilinawin ko lang lakan, hindi automatic na masturbation ang dahilan kung bakit hindi ka makatingin sa mata ng babae. Ngunit kung ang masturbation at pornography ay naging secretive compulsive behavior na ikinakahiya mo, pwedeng lumalim ang shame at avoidance cycle. Ganito yan. Gumawa ka ng bagay na ayaw mong malaman ng iba. Nagsisinungaling ka sa sarili mo tungkol dito. Nakokonsensya ka. Nagtatago ka. Then you become more self-conscious. At kapag self-conscious ka na, iniisip mo kung paano ka tinitingnan ng ibang tao. At imbis na maging present ka sa conversation, nagiging busy ang utak mo sa pag-monitor sa sarili mo. Nasusundan mo ba yan? Kaya kapag tinuturuan mo ang sarili mong tumakas sa discomfort,
discomfort. Every time you feel an urge, loneliness, or anxiety, hindi mo na de-develop ang capacity na harapin ang discomfort. At eventually, pati simpleng eye contact lang, nagiging struggle na rin. Hindi dahil mahina ang mata mo, kundi dahil mahina ang tolerance mo sa discomfort. There is a difference between pleasure and escape. Kung ginagawa mo ito paminsan-minsan at hindi nito sinisira ang responsibilities, relationships, or daily function mo, ibang usapan iyon. Pero hindi rin kita hinihikayat na mag-masturbate. Ngunit kung sa tuwing stress ka, malungkot ka, bored ka, pagod, o may problema ka, masturbate agad ang ginagawa mong escape, then you have a bigger problem. Dahil hindi na pleasure ang hinahanap mo, relief na. At kapag ang utak mo ay natutong gumamit ng isang behavior bilang instant escape from discomfort, nagiging automatic ang cycle. Discomfort, urge, behavior, temporary relief, then repeat. At ano ang consequences? Hindi mo na natututunang ayusin ang totoong problema dahil escape ang ginagawa mo imbes na solusyon. Tapos magtataka ka kung bakit hindi nagbabago ang buhay mo. Lakan, paano magbabago ang buhay mo kung sa tuwing mahihirapan ka, mayroon kang escape button? Pagdating sa masturbation, kapag naging compulsive ang behavior mo, hindi lang oras ang nawawala, atensyon ang nawawala. At alam mo bang ang atensyon mo ang ginagamit mo para bumuo ng buhay? Isipin mo ito, may goal ka, may trabaho kang kailangang tapusin, may business idea ka, may exam ka, may pisik kang gustong i-build, may skill kang gustong matutunan. Kaso pagkatapos mong matrigger, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, and then another hour scrolling through sexual content. At pagkatapos, pagod, distracted, walang gana. Tapos sasabihin mo, bukas na lang. Yan ang praise na sumisira sa maraming lalaki. Hindi dahil wala silang potensyal, kundi dahil paulit-ulit nilang ipinagpapalit ang future nila para sa temporary comfort. Tandaan mo, greatness requires delayed gratification. Hindi mo kailangang maging perfecto, pero kailangan mong matutunang ipagpaliban ang reward. Dahil kung hindi, paano ka bubuo ng something great? Ito ang delikado kapag kasama ang corn sa cycle ng compulsive masturbation mo, because pornography is not simply sexual release. Para sa ilang users, nagiging environment ito ng constant novelty o yung experience na parang laging may bago. Bagong muka, bagong katawan, bagong senaryo, bagong stimulation. At unti-unti, pwedeng masanay ang atensyon mo sa ganyan kaysa sa realidad. Samantalang, ang totoong babae, hindi sila gaya ng algorithm. Hindi sila designed para laging maging entertaining. May personality sila, may flaws, may boundaries, may sariling mundo. At kailangan mong matutong makipag-communicate, makinig, maghintay, mag-invest at mag-build ng trust, because real intimacy requires patience. At kung ang utak mo ay palaging naghahanap ng instant novelty, maaaring maging mahirap para sa iyo ang patience na kailangan sa tunay na koneksyon. Kaya nga may mga lalaking tumitingin sa babae, ngunit hindi nila talaga nakikita yung babae bilang babae o tao. Ang nakikita nila ay ang fantasy na binuo ng kanilang consumption. Kung tutuusin, hindi naman talaga masturbation ang kalaban mo. Avoidance ang kalaban mo. Kung ang habit mo ng pagmamasturbate ang nagiging paraan para hindi mo maramdaman ang anumang discomfort, you have a bigger problem. Dahil ang buhay mo mismo ay puno ng discomfort. Rejection, failure, loneliness, discipline, training, building a career is uncomfortable. Approaching someone you like is uncomfortable. Having a difficult conversation is uncomfortable. Becoming a better man is uncomfortable. At kung ang default response mo sa discomfort ay escape, anong klaseng buhay ang mabubuo mo dyan?
Kapag paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay na alam mong hindi align sa taong gusto mong maging, unti-unting nagkakaroon ng gap between your ideal self and your actual self. Alam mong gusto mong maging disiplinado pero hindi ka disciplined. Gusto mong maging confident pero lagi kang nagtatago. Gusto mong maging productive pero inuubos mo ang oras mo sa stimulation. Gusto mong maging leader pero hindi mo kayang pamunuan ang sarili mo. At eventually, you stop expecting greatness from yourself. Yan ang tunay na nakakatakot. Hindi ka nagalit sa sarili mo. Nasanay ka na. Nasanay ka sa mediocrity, sa excuses, sa relapse, sa pagiging distracted. At kapag nasanay ka na, delikado na. Kaya lakan, kailangan nating alisin ang maling idea. Hindi masturbation ang literal na pumapatay sa katawan mo. Hindi isang ejaculation lang, biglang babagsak na ang testosterone mo o mawawala na lahat ng lakas mo. Hindi ganoon kasimple ang biology. Ang mas seryosong problema ay kapag naging compulsive na ang behavior mo, kapag hindi mo na makontrol, kapag pornography na ang nagdidikta ng atensyon mo, kapag ginagamit mo na ito para takasan ang buhay mo, kapag sinisira na nito ang oras, focus, relationships, responsibilities o self-respect mo, diyan mo na kailangang gumising dahil ang tunay na kalaban ay hindi semen. The enemy is the man who has forgotten how to command himself. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.